Guys, tingnan niyo yung suot ko. Ano po nangyari? Yung ano pala yung bag ko. Yan guys, isi-share ko lang sa'yo for today's vlogs. Hindi ko na sana ito i-share, pero need ko talagang i-share. Charot. Ano nangyari sa bag ko pala? Kasi yung bag ko is ganyan. Yung na-scam kasi ako last year. Hindi ko to sana isi-share, pero kailangan ko i-share ito. Na-scam ako ng Bitcoin. Ang Bitcoin pala guys is a big scam. May website ang Bitcoin kung alam mo yung real na invest doon sa may website. Pero yung sa akin kasi is na-scam talaga ako kasi nga yung antique ko, yung ano na siya, side ng tatay ko, friends ko sa Facebook, tapos may nagtag sa kanya na sumahod siya. So ako naman itong atat, piniim ko siya, sabi ko totoo ba talaga yan, kasi ang alam ko is puro scam yan. Tapos nag-reply naman siya, Bisaya, sabi yes, totoo po, ay totoo, Bisaya kasi yun, taga sa amin. Tapos Bisaya, kaya yun, napaniwala ako doon. Tapos PM siya na totoo talaga kasi sumahod siya ganito. Pag malaki ang investment mo, malaki din ang ano mo, ang rewards. So ang ginawa ko naman is nag-invest muna ako ng 10,000. Tapos nung nagpadala ako, ang ano kasi nasa Pinas yung pinadalahan ko, so nag-isip na ako doon na scam talaga to, kasi nga tao siya, dapat website siya dapat magsasubtract siya sa ano mo, sa bank mo, or sa itatap up mo siya, kaso tao siya, kaya nag-isip na ako doon na scam. So yun na guys, yung kunyari gumawa din sila ng fake na website. Tapos ang ano ko kasi, yung anak ko, sabi ko ikaw na lang dito ang mag-ano, kung sabi niya legit daw, sabi ng anak ko legit kaya yung website nandoon naman daw. Tapos gumawa ng sariling fake account, website, para doon kunyari makita mo yung ano mo, yung website mo na yun, kumikita. Tapos yun na, so nagpadala ako ng 10,000 doon sa anak ko. Ang anak ko naman ang tagapasa doon sa ano. Tapos sabi ko, kung scam yan, tama na, 10,000 na muna, para kung ma-scaman tayo, at least 10,000 lang ang masaklap, sabi ng anak ko. Yung kasing nakikinig kasi ako sa anak ko, sabi niya legit ma, kasi yung may kikilala ako na legit daw yun, yung Bitcoin legit. So ito naman ako guys, ang masaklap, naniwala ako kasi kung anak ko nga ang pinamanage ko doon, yung ano niya, account niya. Tapos ang masaklap is i-upgrade daw yung website. So ang ginawa ko, nagpadala naman ako ng 28,000 para ma-upgrade siya sa server. So yun, ang pinadalhan kasi ng anak, doon ako nagpapadala sa anak ko. Tapos inaano niya, sinisend niya sa GCash ng isang tao. Tapos itong pangalawang send niya ng GCash is ibang tao na naman. So yung silang grupo na sila, marami sila na sa Bitcoin na kasabwat. Tapos yung Facebook account talaga na nag-invest ako doon, yung Facebook account niya is Leroy Chris. Tapos naka-base siya sa Nigeria, kaya scam talaga siya. Ay papakita ko din sa inyo yung Facebook account ng Leroy Chris na nang scam sa akin.
Tapos yung auntie ko o di ngayon mawi-withdraw na daw pagka ma-upgrade. Tapos yung pangalawang upgrade, so nakapag-invest na ako ng 38,000. Hindi siya mawi-withdraw kasi need mong magpadala ulit. Kaya kahit magkano daw pwede. Sabi ko sa anak ko, scam talaga yan kasi nga hindi ganyan. Nga, padala ka ng padala para i-upgrade na naman i-upgrade. Tapos hindi ka makaka-withdraw kasi manghihingi yan, scam. Yung anak ko kasi hindi siya nakikinig. Kaya sabi ko, bahala ka. Basta scam yan. So yun na guys. Last ko na padala 10,000, so 48,000 ang na-scam. Umutang po ako ng pera sa bangko para dyan. Tapos yun, pagkatapos nun, yung ano daw, hindi makapag-withdraw kasi need ng another 108 USD dollars para doon, kaya hindi na. Tapos hindi na ako nagpadala doon sa anak ko kasi yung anak ko ginigikas niya doon sa tao na ano. Tapos yung page na yan guys, marami silang na-scam. Tapos nung yung kinalaunan nag-message ako doon sa pamangkin ng auntie ko na yun na nag-invest kunyari doon na nakatag. Yung pala na-hack yung Facebook niya doon sa Chris Leroy na yan, na-hack. Kaya ang hacker pala na yan is from Nigeria. Tapos ang nagmamanage doon sa mga kagrupo nila is maraming Pilipino. Kaya na-scam ako ng malaki. Na-scam ako ng 48,000 pesos. Sobrang stress ako niyan guys. For 2 weeks din ako na-stress dyan sa pera na yan kasi syempre pinaghirapan mo, umutang pa ako niyan para may ipang-invest. Yun na ang mali ko talaga kasi hindi talaga ako basta-basta naniniwala dyan. Yung anak ko kasi legit yan, legit. Kaya ako naman okay na. Pero hindi talaga ako naniniwala dyan. Kaya is a big lesson talaga na hindi talaga tayo basta-basta maniniwala sa mga Bitcoin na kung ano pa naman na dyan na online na walang binibenta. Dapat may binibenta ka or whatever. Basta ingat na. Kaya lesson learned na talaga to sa akin guys kasi yung ano na yan, yung Facebook na yan, yung Leroy Chris is from Nigeria. Hindi siya talaga siya, fake siya na Bitcoin, fake. Kaya never na talaga akong mag-invest ng Bitcoin kasi it's a big scam talaga. Tapos yung mga kunyari na ina-upload nila na nagtatag is na-hack nila yan. Ako kasi nung nalaman ko na may kutob na ako, dali-dali ko siyang binlock sa lahat ng ko sa may Google ko kasi nga gusto doon mag-chat sa Google chat. Sabi ko scam talaga, hacker na to, hacker. Kasi bakit niya kukunin yung ko, di ba? Kaya sa awa ng Diyos hindi ako na-hack kasi nga dinoble ko yung yung security ko sa Facebook ko, dinoble ko yun. Tapos hindi niya ako na-hack. Yun nga lang na scam ako kasi yung anak ko doon, kasi ako nagpapadala sa kanya. Tapos yung anak ko nang nag-GGcas doon kasi basta may mga ganyan scam na talaga. Big lesson learned talaga. Never na ako magtitiwala. Kaya never. Bitcoin is a big scam. Ingat na lang tayo guys. Lesson learned na talaga yun sa akin na wag maniniwala. Kaya yun lang, share ko lang. Bye.